Yun ho mga may tag na green sa paa. Yun yung mga matatanda, yan yung mga ilahin at saka yung mga barako, yung mga naglakihang season na yan. So from 36 na original na pabo, yung unang itlog nila nakapag-produce kami ng almost 90 na mga panibagong pabo. Actually parami mga nasayang na itlog dyan dahil wala pa kaming incubator that time. Pero kung nagkaroon kagad kami ng incubator, siguro yung mga nasayang naming itlog siguro mga nasa 80 o mga nasa 80 rin. Kaya sayang, late na namin na nabili yung incubator, wala kasing budget that time. Pero kung incubator lang sana, baka mas marami-rami pa ito. Iba kasi pagka malinis yung itlog pero pagka naputi ka na, hindi halos napipisa, nabubugok lang lahat. Yun ang reason kung bakit yung aming kulungan kung mapapansin nyo, puro graba. Nilakihan na nga namin yung graba, yung G1, yung hindi nila makakaykay o yung hindi nila mahuhukay, para from time to time nalilinis namin hindi nagpuputik yung kanilang mga paa. And sana sa susunod na itlogan hindi na masyadong mapuputikan yung mga itlog. But anyway, meron na kami ngayon incubator, kaya nag-expect kami na sa susunod na itlogan dito mga to, hindi man 100% pero siguro karamihan ay mapipisa namin. Tapos ito po yung area na kung saan naglalagay kami ng range net para dyan sila pakawalan para mas mabilis dumami. Nga lang pagka medyo nakakawala mga alagang hayop, napapansin namin mas mabilis magutom tsaka mas malakas kumain kumpara dun sa mga nakakulong lang. Walang ginawa kundi lumakad nga ng paunti-unti tapos kumain, mas matataba. Itong mga ganito mahirap patabihin, kailangan talagang papagpagin sa pagkain. Ito naman yung aming mga Rhode Island Red na manok. Yan, ganun din, i-range din namin itong mga ito. Pagkakamahin namin sa range area itong Rhode Island Red na manok. Dito yung aming preparation room, preparation area pala ng pagkain. Dito namin tinatagtad yung mga repolyo. Yan, kasi nahaluan ng seeds, corn grits o cracked corn, tsaka darak. Halos parehas na rin ang pagkain ng manok at saka ng pabo. Dito yung iba hindi na halos nalabas. Meron din dalawang gansa rito. Yan. Saka yung mga nakakulong na barako, medyo makukulit yung mga nakakulong na yan Saka yung madalas binubuli, ang dami niyang mga nakakulong, madalas binubuli ng mga dalawang barako. Ito naman yung huling batch ng mga manok, mga pabo, medyo lumalaki na rin. Tapos dun sa loob meron pa kami dun mga sisiw, kasama na rin yung dalawang bourbon red. Yan, yung brown na yan pinili natin sa ibang farm, hindi yan pero Rhode Island yan, yung kalapit nga yan. Yan yung bourbon red, dalawa sila, medyo mahal nga lang. And hopefully mapalhayan natin, maparami natin. So yan mo yung aming tulungan, nakamot po lahat yan para hindi sila makalabas. Tapos ito naman yung
madalas sa amin tinapay noon. Yung tinimpla naming probiotic. Halo-halo yung probiotic na yan. Giniling yung bigas sa pinakulo. May molasses, malunggay, dahon ng papaya, oregano, Yakult, at saka apple cider. Yun yung mga pinapainom namin sa kanila para tipid ng konti sa mga vitamins. Pero gumagamit din kami ng mga synthetic vitamins pang alternate, palitan sila. Lalo ngayon medyo nag-uulan, kaya mapapansin nyo laging basa yung kanilang mga balahibo. Medyo maulan, ilang araw na nag-uulan, pero siyempre kailangan tuloy-tuloy pa rin ang kain. Yan ang ating Rhode Island Red na lagpas 6 na buwan na. Sa mga nagtatanong kung anong pakain natin, repolyo, sapal ng milk, corn grits, saka pellets, at saka may konting darap.